kailangan nating ma-set partner. Paano nga ba kapag ayaw mo, 'di ba? Oo. Kahit nasa public place ka at feeling mo yung video ay magdadala sa sa kahihiyan. Oo. At hindi lang sa'yo, pati Sa kapamilya mo. community mo din, 'di ba, na nire-represent mo. Yes, ma'am. Nandiyan na? Oo, ayan na. Balikan na natin Nakabalik na. si MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning, Doris at Robert. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Sir, ang katanungan ng lahat, ano ang magiging, ano ba ang tawag sa Tagalog sa fate? Kapalaran. Kapalaran ni Gabriel Go. Dahil, away na naman natin, magmula nung siya yung nag-head sa clearing operations, marami nang na-videoan, marami ng mga kaso na na-resolve na rin. So, ano ho ang balak ninyong gawin sa kanya? Sa ngayon po, we have opened an administrative investigation regarding sa reklamo, specifically sa letter na natanggap natin mula sa Teachers Dignity Coalition at binibigyan natin ng pagkakataon sa ang lahat na makapagbigay ng kanilang saloobin, both sides, ang mga nagrereklamo at ang nirereklamo at tungkulin ng MMDA kasi alamin kung ano ang katotohanan at balansehin ang magiging desisyon dito. Opo. Tama. Doon po ba, General, sa trabaho ni Sir Gabriel Go sa clearing operations? Kasi alam natin, ang dami talagang makakaaway. Lahat, halos makakaaway mo dyan. Kahit barangay tanod, kagawad, chairman, and so on and so forth. Basta nakaharang doon at nagmamatigas. Bahagi rin ba doon sa responsibility niya, sa tukulin niya, yung mga video na yan, pagkukuha ng video, as an evidence ba? O Or nakalatag what? ba talaga yan? Oo, or hindi naman siya na-require sa ganyan? Ganito, dalawahin natin at iklaruhin natin ang issue. Dalawang issue kaagad ang separate kasi sa about sa video, yung pagkuha at ang pag-upload. Yung pagkuha ng video, di ba, may kasama nga ang MMDA, may mga na-procure nga kami ng mga body camera. Opo, At opo. kung walang body camera, minamandate natin ang alternative recording devices, which is the cellphone, at kung ano pang mga video materials, Opo. video capturing materials. Ngayon, yung pag-upload is an altogether different thing. Ang video ay tinitake ng agency para sa proteksyon, both ng ina-apprehend at saka ng mga Tama. empleyado ng agency. Opo. Kasi yun ang actual na record ng insidente, ng interaction ng dalawa. Pero yung process niyan at pag-upload, yan ngayon ang ating iniimbestigahan at binubusisi para malaman natin kung ito ba in accordance to our standards na naka-promulgate naman sa agency. Klaro ko lang, General, wala kayong polisiya na kapag ka nakunan, body cam man yan o yung ibang gadget, ay kailangang i-upload. Ang word na kailangan, yun kasi ang dapat i-qualify natin, It may or it may not be uploaded, Kasi hindi lang okay. naman yung being a record ang purpose ng pag-video na yan. Kasama rin dyan, kung gusto natin front-facing education ng ating mga kababayan, information din ng ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari. Pero ang isang sigurado dyan, never sa naging intensyon ng pag-upload ng kung anumang video ng agency ang ipahiya ang violator. Ayun, oo. Kasi hindi naman malabo, kundi hindi mo alam kung saan ka... Saan yung linya Oo, di ba? thin line. Na tama, nasa public place ka Oo. nga. Pero may karapatan ka nga ba na i-upload mo yung video na napapahiya naman ako bilang guro? Parang kaya ganun. nga, guro siya. Pero hindi lang kasi guro, kahit Correct. sino naman. Kahit sino na nakuhanan. Oo. Lalo pa, partner, General, kung ginagawang katatawanan yung nangyaring insidente. Opo, isa talaga yan. Siguraduhin natin at linawin natin at this point. Hindi pwede ang ipapahiya ang isang tao. Okay? So, nandyan ay covered yan ng NPC, National Privacy Commission Circular 25-01. So, andyan, precisely, nilabas ang circular na yan para proteksyonan ang privacy ng bawat Pilipino. Opo. Pero hindi naman po ibig sabihin yan na magluluwag ang MMDA sa mga clearing operations nila. Correct. Hindi rin po yan ibig sabihin na Hihinto. lisensya na Oo. nung mga gumagawa ng illegal yung ganyan. Hindi mo ako pwedeng Di kunan, dyan, Gabriel Go, yung ganyan. Or kahit sinong kagawad ng MMDA. Ay, liwanagin natin, sir, ma'am,
hindi talaga titigil ang MMDA sa sidewalk clearing operation. At Opo. ang SCOG ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sigap lang si Mr. Go ay atin lang inilagay sa opisina muna para to give way to the impartial investigation at magkaroon din siya ng oras para mag-prepare ng kanyang mga depensa. Opo. Ngayon, dinadagdag pa natin yan. Very timely ngayon yung NCAP na usapin. Ayan. Kaya precisely ang rason ng NCAP na gusto natin ang interaction ng ating mga tauhan at ng mga violators ay minimum. So sa NCAP, pipicture na lang natin, ipapadala sa kanila ang net notice of violation at pagkatapos isettle nila ang kanilang mga multa or pag hindi pa rin, papasukan na natin, papuntahan natin ang ating mga empleyado na talagang yun. Kung piskahin ang illegal halimbawa na mga binibenta or Oo. ito ang illegal parking or kung ano man, tikitan ng personal ang tao kung ito ay littering para pag hindi niya inayos ang kanyang ticket, ito ay nagiging warrant of arrest. Opo. Opo. Halimbawa, ibig sabihin nito, General, halimbawa doon sa isang side street, sabihin natin, Oo. may mga nakapark doon sa walkway, Yeah. mga nakaharang doon. So po pwede, ang mangyari lang ay picturean na lang yon and then padala na lang sa kanila yung kanilang resibo or kung ano man dapat nilang bayaran, penalty nila. Yes, totoo po yun. Yan talaga ang isa sa mga priority natin. Pero siyempre, kailangan din nating pakinggan ang hinaing ng mga tao. Kasi normally, sa mga ganyang illegal parking, isa sa mga pinaka-common namin na trigger ng pagpapapunta talaga ng operating group namin, yung reklamo din mismo ng mga residente na naaabalan itong mga illegal parking. Tama. Correct. Oo. Pero hindi naman kaya po magka-cause din, General, ng kumbaga ay, anong tawag mo? Dismayado, magiging dismayado naman. Demoralized ang inyong mga bata dahil, teka lang, gagawin lang naman namin yung aming Trabaho. Kami pa nirereklamo. Oo, yun. Paano ho yun, General? Naiintindihan po ng ating mga tauhan yan na kasama sa hazards ng trabaho yan, hazards of the trade yan na may magrereklamo talaga sa ating gagawin at sa aming mga ginagawa. Pero hindi naman ito magiging rason at hindi ito magiging sapat na basihan para kami tumigil na atras na sa trabaho. Sapagkat as long ang pakiramdam namin at ang aming paniniwala na as long as we are doing the correct thing at it is within the agency guidelines at within the bounds of the law, dapat ipagpatuloy po natin ang serbisyong ito. Walang demoralization, General. Sa ngayon naman, hindi naman magkukos ng demoralization yan sa tingin namin. Sapagkat ito naman ay binibigyan na lang natin ng pagkakataon ang ating mga empleyado na sumagot din sa mga paratang laban sa kanila. Tama. At i-determine natin ito sa isang just and fair proceedings. Opo. Yung sa case po ni Sir Gabriel Go, General, yung mga naka-upload na niya ng mga video, lalo na doon sa teacher, at sa iba pa po na mga naka-upload yan during the operations po nila, ano po, may initial po ba na request at pakiusap ang MMDA sa kanya na i-take down muna itong mga ganito pending investigation? Ito po ay nasa discretion na ni Mr. Go kung yan ay kanyang i-take down dahil yan ang nagiging subject ng reklamo. Pero nakikita natin yan, dinodouble down niya at dinajustify niya ang kanyang mga ginagawa. Karapatan niya rin po yun. Pero at the end of the day, lahat ng yan ay magiging parte ng usapin at magiging ebidensya, pabor or laban sa kanya sa isang judicial proceedings. Opo, may timeline ba tayo dito, General? Gaano katagal yung gagawing investigation at yung result po dito? Kahapon actually, ay binigyan natin sa kanyang oras para siya ay mag-explain sa initial na show cause order ay 24 hours lamang. Kasi yun naman ang mandato ng civil service. Pagkatapos, pag ma-evaluate natin ang kanyang sagot, saka natin i-determine kung ang kanyang circumstances ay magwawarrant ba ng isang pre-charge investigation or preliminary investigation in preparation for a full-blown trial. Opo. Sir, sabi nyo nga po, pwedeng with this incident, may pwede tayong gawin, may NCAP tayo. Pero may iba pa ba kayo na ilalatag or naiisip para mas lessen yung interaction ng inyo po mga tauhan sa mga makukulit? Sabihin na natin, may makukulit talaga na nakapwesto. Totoo Akala mo, naman. nabili nila yung kalsada. Totoo naman yan. Isa sa mga pinag-iisipan ngayon ay nire-review namin actually ang aming client interaction SOP. Kung paano ang mga dialogue, paano ang
ang pagsasalita sa ng ating mga empleyado pag sila mag-interact sa mga violators or sa iba pang mga tao sa kalsada. Gaya ng mga sa fast food, nakikita natin yan. Actually, ang ating naririnig dyan na sinasabi ng ating mga behind the counter na halimbawa kukuha ng order mo pag ikaw ay nasa fast food, ay covered yan ng SOP. May 7 key steps na tinatawag. So, pati ang pag-smile dyan, pati ang sasabihin ay nakamandato at nakasulat. Kaya yan ay nire-review namin sa MMDA kung pwede maging applicable din sa ating proseso. Oo, hindi yung tipo pag na medyo sumisinghal ka kagad. Oo. Kaya minsan nagagalit din yung kabilang sa bagay. Kung ang Correct. MMDA, 'di ba? Magandang Pero- araw po. Oo. Pakitanggal na po ang inyong illegal parking. Oo, pero Bibigyan kung ko po kayo kunyari- ng few minutes, ganun Yan. partner. 5 minutes lang. Oh. Pero, pakaisipin din natin, partner, General, kasi iba yung sitwasyon eh. Kapag naandun ka sa labas, Ajit, minsan. mainit, umuulan, ginagawa mong trabaho mo, tapos ikaw pa ang sisingalan. At hindi lang isa yung nakaka-encounter mo partner, Oo, 'di ba? oo. Tsaka ang hirap nun na, napaalis mo nga. Maya tumalikod ka lang ng konti, balik na naman. Parang inaasar mo ba ako, o di ba? Parang walang respeto doon sa enforcer. Di ba, General? Kaya nga po, yan sa insidente yan at sa mga situation na yan, mas lalong naha-highlight ang pangangailangan ng written procedures para nakasulat na kaagad ang magiging reaksyon. Depende sa kung ano magiging reaksyon din na sitwasyon sa ground. Okay. Sige. Teka lang, mabilisan lang tungkol sa mga pagbaha. Yung ready na po ba tayo doon sa gagawin natin sakaling, bisitahin na naman tayo ng walang puknat na mga pagbaha? Opo, ang paghahanda naman natin ay kahit na simula pa nung Enero pa, nagsimula na kami talaga ng mga ng drainage clearing at mga estero clearing, pati desilting ng ating mga waterways. At sa ngayon, together with the DOLE, may tupad kami na 10,000 para ikalat sa iba-ibang lugar ng Metro Manila para tulungan ng MMDA sa paglilis sa pagsasayos ng mga daluyan ng tubig. Alright, good luck po sa inyo, General, at sa inyong mga bataan dyan sa MMDA. Thank you, sir, ha? Thank you po. Gawin lang po natin ang ating trabaho. Oo, At basta hindi po tayo magmimintis. Ayan. Ganyan. Yun yung importante doon, hindi sila hihinto. Kasi Tama. kailangan talaga maklear yung mga karsada na yan. Ano? Oo, ang mga Nako, motorista mahirap. naman, umayos-ayos kayo ha. Magdisiplina po tayo. Oo, wag Yan. na makulit. Correct. General, maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat din po, sir and ma'am. Yes po. Mag-ingat po kayo. General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Samantala, partner. Partner iba. Ano? General Manager ng MMDA. Ay, Marlene, ikaw ba yan? Na-miss ko lang si Marlene. Ay, nako. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report. DZMM Radio Patrol Flash Report. Mga taga